Are you feeling anxious today? Or is there anything that weighs your heart down? Is your happiness depending on your situation or your circumstances? Or naka-anchor yung heart mo that whatever happens, you are at peace because you have your security and joy in the Lord? So, yan yung ating daily devotion for today sa Psalm 94 verse 19. So, napakagandang reminder na naman and encouragement ito from this book of Psalms. So, when anxiety was great within me, your consolation has brought me joy. So, ang anxiety, we are not invalidating or canceling this kind of emotion. So, normal pong maramdaman po natin yan dahil tayo po ay tao lamang at meron po tayong mga limitations and weaknesses. As a person who is anxious like me, yan talaga, sakto talaga sa akin tong message na to. Kasi hindi naman maiiwasan maging anxious minsan. It doesn't mean that when you feel anxiety or worry or doubt, it doesn't mean na wala ka ng faith or you are already losing your hope in the Lord. Pero it's normal kasi we all have our things to worry about in life. Hindi naman mawawala yun eh. Lalo na when we are adulting, tumatanda tayo, we are facing a lot of troubles day by day, 'di ba? Hindi naman maiwasan na meron kang harapin na pagsubok sa buhay or meron kang circumstances na nakaka-overwhelm and it will sometimes steal your joy or peace. When Anxiety, ulit na. Ah. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Sabihin daw nun, pag to nakakaramdam ka ng fear, ng worry, ang magbibigay sa'yo ng joy is si Lord. Opo. O, diba? Consolation daw. Jesus. O-comfort ka daw ni Si Lord. Jesus po. Love ka ni Lord. Dapat di ka mag-worry ha. Huwag ka matatakot ha. So, ayan nga guys, yung anak ko. So, napaka-importante na alam natin parang misa may makakaramdam pa rin tayo na parang kulang pa rin, di ba? So, when we go straight to the Lord, He doesn't really cancel immediately yung nararamdaman natin or yung bigat or yung nararamdaman nating pangamba, takot, pagdududa. Pero, andun yung comfort that He will be with us no matter what happens. Hindi tayo iiwanan at pababayaan ng Panginoon. So, that's enough for us na nabubuhayan ka na ng loob. Nagkakaroon ka na ng spur of hope. Diba? So, kasi hindi naman, we do not run to the Lord para alisin agad niya. Sometimes, all we need is space and restedness and peace na no matter what happens, ano man hirap pagdaanan mo, you are not alone. Yun lang sapat na, diba? So, ayun. So, ang consolation, ang translation ko nito is parang comfort, pampalubag loob. Di ba? Parang ganun. So, pampalubag loob ni Lord ay yung kanyang yung presence niya. Di ba? Yung nagdadala sa atin ng joy and peace. So, whatever it is, I pray, guys, that whatever it is that is weighing you down, anumang pagsubok pinagdadaanan mo ngayon, we are all on the same page. So, pero I just want to share to you kung ano yung ginagawa ko whenever anxiety attacks. So, talagang lumalapit agad ako sa Panginoon. Nagiging honest ako what I feel as of the moment. Hindi ako nagpe-pretend, hindi ko tinatago kung ano yung nararamdaman ko. I am being honest kay Lord kasi when you admit your weaknesses and you admit that you are struggling or what, ganito, may pinagdaanan ka ganito, the Lord's power, bulol ako, the Lord will magnify His power or His presence in your life. Lalo, pag nanghihina ka, mas lalo siya nagiging malakas. So, you're able to do anything because the power of God resides in you or God's strength is in you.
Not by your, para pagka nalampasan mo siya, you can say, I can do all things by the grace of God or by God's strength. Hindi dahil sa sarili kong kakayanan. Wala tayong dapat i-boast, kundi grace lang ni Lord, di ba? So, ayun, I hope na nakatulong ito sa atin. So, nag-encouragement, di ba? So, yun lang. Thank you and God bless. Bye!